Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ang nakikita po ninyo sa screen mga kababayan ay walang iba kundi si Pebbles Talakera. Isa po siyang dating Duterte supporter na ngayon ay bumaliktad at bumalik po sa pagsuporta kay Presidente Bongbong Marcos at kay First Lady Liza Araneta Marcos. So ito po yung binabanatan ngayon ng mga DDS. At meron po siyang revelasyon tungkol po kay Isko Moreno. Ayan nga po yung kanyang caption, Hi Isko Rap, #chururut. Okay, so wag na natin patagalin. Pakinggan natin itong revelasyon ni Pebbles Talakera tungkol kay Isko, mga kababayan. Hi Isko Rap! Kumusta naman tayo dyan? Ako naman, nakakatuwa naman, from mahirap, ang dami mo ng ari-arian ngayon. No? Ilang taon ka na bang politician? Magkano ba ang sweldo ng isang consular? Nung time na consular ka, wala ka namang gawa. Nagpapabingo ka. Saka di umano, ay nagkaroon ka ng isang relasyon sa isang sexy star na artista na kajamming mo daw. At yung sexy star na yon ay nakulong dahil sa droga. At ang kajamming mo ay anak ni Baby Asistio. Ako mga kababayan, personal na ito. Maraming magre-react ng mga Iskonian studies, mga kababayan. Personal ito mga kababayan Personal. Na nakarehab pa rin hanggang ngayon. Madalas ka raw makita sa dagat-dagatan at Caloocan sa 12th Avenue ng Caloocan. Minsan nga, may nagtanong pa sa'yo, bakit ka nagkaganyan? Ang sabi mo, may hika ka. So, ang bato pala, gamot na pala ngayon yan sa hika. Hoy! Gumamit din ako niyan. Huwag mo akong ini-edyos. Yun yung mga panahon na dugyot ka. Yung hinuli ka kasi meron ka mga illegal pa bingo, gano'n, di ba? Yung hirap na hirap ka, wala kang pera, pero ngayon biglang 2 properties sa Alabang. Alpha Land sa Baguio. Hindi ka basta makakapunta sa Alpha Land, magcha-chopper ka. Meron ka pa daw sa US, Isko Rap. Tapos, BGC, di ba? At Jollibee. Yung lupa sa Remedios, dyan sa Taft malapit, di umano ay sa'yo din daw yun. So, ilang taon ka bang naging vice mayor at mayor para mabili mo yung mga properties na yon? Ito GCash number ko, baka naman. Pasend naman dyan. Basagan mo naman ako. Diba? Nagbebenta ka ng mga properties sa Manila. Kasi, ang sabi mo, kailangan ng mga Manileño. Kailangan ng mga tao sa Manila. Nagbebenta ka ng properties sa Manila, pero ikaw, bumibili ka ng properties mo. So, saan mo kinukuha yung pera na pinambili mo sa mga ari-arian mo ngayon? Kung iisipin, nagbenta ka ng properties ng Manila para makabili ng mga ari-arian mo. Yun yung IQ nun. Kung iisipin ng lahat, ginagawa mong bobo mga taga-Manila ang eksena mo is artista, sayaw-sayaw, gwapo, ganun, chururut. Pero sa totoo lang kung re-reviewin natin lahat mula umpisa, wala ka namang nagawa. Diba? Kailan ka lang gumalaw. Eto lang nung bago ka tumakbo ng presidente at nagpakitang gilas ka lang nung pandemic. At wag mo rin sinasabi, ngayon na naririnig ko sa mga caucus mo, sa mga speech mo sa rallies na ang daming mga batang nagnanakaw, chururut, hold-upper, ganyan-ganyan. Habang buhay ba na dapat ganun ng Manila? Hoy! Nung panahon mo, mas marami. Dun sa Road 10, di ba? Grabe naman ito. Nakakagulat naman ito. Bigla na lang sumisigaw. Hi, Pebbles!
Nakagulat ka naman. Ano ba yan? Tinutukan mo ba yon? Hindi. Ilang beses niyong pinaalis Eto mga kababayan, real talk lang yung sa arte na yan. Kahit na nung panahon Isko, talagang marami dyan. Mga kababayan, napakarami dyan. Hindi yun naman po nahinto yan eh. Yung nga yung narinig ko dun sa isang caucus, sa isang rally ni Isko na sinasabi niya na nawala na raw dati yan. Tapos ngayon, ito talamak na naman sa Arten. Yan po sa Road 10. Alam niyo, so totoo lang, nung panahon niya, hindi naman po talaga nawala eh. Ang dami pa rin, daming loko diyan sa Arten. Hanggang ngayon, mga kababayan, talagang hindi naman natin makakaila. Talagang ang hirap po na kontrolin yung mga ano dyan, yung mga tulongges dyan sa Arten. Pero wag sanang sabihin na nawala kasi hindi po yan talaga nawala. Tuloy-tuloy po yan. Kahit nung panahon nila mga kababayan, kaya tama yung sinasabi ni Pebbles, hindi po yan nawala. ang mga taga Happy Land. Nandyan yung ginamit niyo yung pusa, linagyan niyo ng tela yung pusa, tapos binuhusan niyo yung gas, yung pusa binuhusan niyo ng gas, pinatakbo niyo sa loob ng Happy Land para masunog. Matatalino yung mga taga Happy Land. Ready agad yung mga tubig. Hindi niyo nasunog, hindi niyo napaalis. Nagpatayo ka ng condominium, may paraffle ka pa. Nung rinaraffle, sino mga nakalagay dun sa raffle? Hindi ba't yung mga tao mo sa City Hall? Kung ikaw, galing ka sa mahirap, dapat alam mo yung nararamdaman ng mahihirap. Dati ka rin, sinasabi mo yan, sa'yo nang galing yan. Nagpulot ka ng bote, ng mga bakal na pwede mong ibenta para meron kayong makain. Ano pang ginagawa ng mga taga-Happy Land? Walang pinagkaiba sa naranasan mo nung bata ka. Kaya dapat, tinutulungan mo sila. Benta ka ng benta ng properties. Yung isa sa binibenta mong properties or binenta mong properties, kung ginawa mong pabahay dun sa mga taga-Happy Land, di natupad yung gusto mo na mapaalis sila dun, nabigyan mo pa sila ng magandang buhay. Diba? Pwede naman silang turuan. Pwede mo silang bigyan ng seminar yung mga tao kung paano ba yung magkaroon ng disiplina. Ikaw nga wala ka rin naman alam dati. Diba? Babae ka rin naman. Ngayon ka lang nag-aral Hindi ka naman nag-i-English nun sa That's Entertainment. Napapanood kita. Nasubaybayan kita kasi taga-Tondo rin ako. Huwag ka naman English nun A-I-E-O-O ka din. So yung mga mahihirap, kung gusto mong matuto sila, mag-focus ka doon. Focusan mo sila. Kung mahal mo ang Tondo, ang mga taga-Tondo, mag-focus ka. Hindi yung pinapasok mo pa si Sarah na maraming pinatay dyan sa Tondo, yung tatay niyang kriminal. Gago ka. Alam ko lahat ng corruptions na ginagawa mo sa Manila. Alam ko. Alam mo yan. At alam kong kilala mo ko. Hindi ko nilang babanggitin. Dahil masyadong pribado at ayoko may madamay sa pamilya ko. Tayong dalawa'y magtuos. I-explain mo kung paano mo nabili lahat ng properties mo ngayon. I-explain mo. 17 billion ginamit mo sa pandemic lang, mas malaki ang populasyon ng Quezon City kaysa sa Manila. Pero hindi sila nang umutang. Ikaw lang ang tanging mayor na umutang. Ipakita mo lahat. Ipakita mo kung paano mo ginamit yung 17 billion na yan. My God. Tapos papapasukin mo si Sarah. Anong nagawa ni Sarah? Anong nagawa ng mga Duterte sa Tondo, sa Manila? Tama yung sinasabi ni Attorney Priscilla Abante. Walang ambag ang mga Duterte sa kahit anong distrito ng Manila. Kaya tayong mga taga-Manila, magising na tayo. Huwag niyong iupuyang si Isko, kundi mangungutang na naman yan at after 3 years, aalis na naman yan sa pagiging mayor, tatakbo naman ng senator or president, iiwanan niya na naman sa susunod na magiging mayor yung utang niya.
Sino ba ka-partner niya sino ba mayor ng time ng vice mayor siya nung binenta yung Abad Santos High School, Raha Soliman? Si Atienza ba? Correct me if I'm wrong ha, kung si Atienza yung yung partner nila ng time na binenta yung Abad Santos, tapos nagkaroon ng yung photo bomber sa sa Luneta, yung condo doon na nakakasira sa monumento ni Rizal. Basta i-correct niya na lang ako, and I know na lahat may connection si dyan, is kurap-kurap benta boy. Mahal mong Manila, mahirap ka, galing ka sa hirap, pero hinahayaan mo na yung mga taga-Tondo naghihirap pa rin hanggang ngayon. Ay naku, kumusta ka raw, sabi ni Sabrina M. Oy! Sabrina M? Alam ko, sexy star yun eh. Sino yun? Sino yung Sabrina M, ha? Pebbles? Churut to sa. Marami pa ako sasabihin sa'yo. Maghintay ka lang. Mga taga Manila, gumising kayo. Gising. Hindi nyo kailangan si Isko Moreno. Yan ang totoo. Mas kailangan natin si Hani Lacuna. Ayan oh. Tama naman eh. Mas kailangan natin si Mayor Hani Lacuna dyan po sa lungsod ng Maynila. Bakit? Dahil unang-una, tapat at totoo. At isa pa mga kababayan, hindi po niya iiwan ang lungsod ng Maynila. At doktora pa, mga kababayan. Napaka-importante po pangalagaan ang kalusugan ng mga batang Maynila. At importante, hindi po korap. Hindi po nagbebenta ng mga properties ng Maynila. Huwag po nating hayaan yung we will make Manila utang again. O kaya naman, huwag tayong papayag doon sa sinasabi nilang we will make Manila benta again. Ayan mga kababayan. Kaya kay Mayor Hani Lacuna po tayo. Doktor, may pinag-aralan. Oo. Hindi yung galing sa mahirap na nagpapanggap. Churulot to sokbe. Grabe naman yung dila nito ni Pebbles Talakera, oh. Tumidila-dila pa mga kababayan eh. Ano ba eh? Okay, so ayan mga kababayan yung pasabog ni Pebbles Talakera. Tungkol po kay Isko Moreno na tumatakbo nga mayor dyan po sa lungsod ng Maynila. Sa akin naman po, yung mga sinabi niya ay siguro meron siyang mga resibo, kaya niya nasasabi ang mga yan. At sigurado magre-react dito si Isko at yung kanyang mga diehard na mga Iskonians, mga kababayan. At malamang kumilos itong kanilang mga trolls para banatan itong si Pebbles. Kaya abangan natin yung magiging reaksyon ni Isko Moreno at ng kanyang grupo dito sa sa pasabog ni Pebbles Talakera. So ilang mga kababayan, wala na ako may idadagdag kasi sinabi niya na lahat. Actually, meron pa nga daw siyang sasabihin. Abangan natin yung susunod na revelasyon ni Pebbles Talakera tungkol po dito kay Isko Moreno. Ang tawag niya nga, grabe, Isko Rap. Chururut. Chururut tut. Okay, so ilang mga kababayan, antayin natin ang pagdagsa ng mga trolls at ang pagdagsa ng mga banat ng mga Iskonians dito kay Pebbles Talakera at maging sa atin kasi sinyer natin itong video ni Pebbles sigurado babanatan din tayo. Pero okay lang yun mga kababayan. Siguro naman kayang panindigan ni Pebbles Talakera yung kanyang mga sinabi. At kung hindi totoo baka magkaso yung kampo ni Isko Moreno rito kay Pebbles. Abangan natin kung ano mangyayari. Basta yan, narinig ninyo mga taga Maynila, mga Manileño, mag-isip-isip po kayo. Ha? Sabi nga niya, hindi nyo kinakailangan si Isko Moreno. Sa totoo lang, mas kailangan nyo po si Mayor Hani Lacuna, mga kababayan. Bakit? Sabi nga niya, dahil ito pong si Doktora Hani Lacuna ay may pinag-aralan. At tingnan nyo naman, sa kabila nung baon sa utang ang Maynila, nagkaroon pa po ng award ang Maynila, ang Good Governance Award, na hindi po nakuha ng kahit sinong mayor dyan po sa Maynila, kay Mayor Hani Lacuna lang po yan. Ang dami palang mga tinatago.
No? So, yun, bahala ka. Ayan, mga kababayan, narinig nyo naman si Pebbles. Hindi ko na uulitin. Basta abangan na lang natin yung mga karagdagang pang mga revelasyon galing po dito kay Pebbles Talakera. Alright, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila to. Isa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.